Isang baby ang umiiyak sa likod ng nakasarang pinto habang mahimbing na natutulog ang mga magulang. Sa ibaba, napapaligiran ng tambak ng fast food at mga TikTok video. Pero sa itaas, dalawang toddler ang nakaupo sa dilim, walang damit, gutom, at may dumi sa kanilang mga puwet, parang mga multo na walang nagpapansin. Paano nangyayari to sa modernong Amerika, sa isang tahimik na neighborhood sa Oklahoma? At higit sa lahat, ilan pang mga bata ang nakakulong diyan, hindi naririnig ang kanilang hinaing? Kung interesado ka sa mga kwentong totoo, at minsan ay mahirap paniwalaan, pindutin mo na ang subscribe button ngayon dahil ang maririnig mo ay mananatili sa'yo. Hindi pa sumisikat ang araw nang pumasok si Officer Hannah Lopez sa tahimik na kalye ng Sycamore Avenue. Dahan-dahang dumaraan ang kanyang patrol car sa hanay ng mga bahay na tulog pa. Ang orange na liwanag mula sa dashboard ang nagpapaliwanag sa kanyang pagod na mukha na may mga aninong bahagya sa ilalim ng kanyang mga mata. Isa na namang mahabang shift, isa na namang mabagal na pagpapatrolya sa mga kapitbahayan na bihirang gumalaw bago sumikat ang araw. Nasanay na siya sa katahimikang bumabalot sa bahaging ito ng Oklahoma City tuwing madaling araw. Parang tahimik na nagpapakalma sa'yo na ligtas, maayos, at predictable ang mundo hanggang sa biglang bumukas ang radyo. Unit 43, mag-respond sa welfare check. May tumawag na nagsasabing may bata na umiiyak ng matagal. 1143 Sycamore Avenue. Walang makontak na adult. Oras ng tawag 5:12 a.m. Mahigpit na hinawakan ni Hannah ang manibela. Ang iyak ng bata, hindi lang basta tunog. Ito ay senyales, tanong, pakiusap. Pindot siya sa button ng shoulder mic. Unit 43, papunta na. Umikot ang kanyang cruiser papunta sa lugar. Isang hintuan sa labas ng bahay. Sa unang tingin, parang ordinaryo lang. Isa na namang kupas na paupahan sa isang lumang barangay. Matambok ang damuhan sa harap. May mga dilaw na parte ang damo at yung isa sa mga rehas ng balkonahe ay bumagsak dahil siguro sa ilang linggong walang alaga. May sapatos ng bata na nakalapag sa hagdan, basa pa dahil sa ulan kagabi. Bumaba si Hannah sa kotse, ang mga botas niya ay nag-crunch sa graba. Medyo malamig pa ang hangin, may halong basa na dumikit sa balat niya. Habang papalapit siya sa balkonahe, may marahang narinig niya ang papatulang tunog, mahina at matinis, parang iyak na dumaan sa mga kahoy at insulasyon. Huminto siya at iniling ang ulo. Naroon na naman iyon. Kumalabit siya sa pinto ng matindi. Walang sumagot. Hello, Oklahoma City Police? May tao ba dito? Tahimik? Tumigil ang pag-iyak? Hindi iyon magandang tanda. Kumalabit siya muli, mas malakas ngayon. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig niya ang paggalaw sa loob. Mabagal, hindi pantay na mga hakbang na tila hinihila kaysa nilalakad. Unti-unting bumukas ang pinto ng ilang pulgada at lumabas ang mukha ng isang bata. Lalaki na magulo ang buhok, lukot ang mga mata at may itsurang sabay na naiinis at parang wala sa paligid. Hindi siya siguro lalampas ng 25 anyos. Oo, magandang umaga, sabi ni Hannah, kalmado at propesyonal ang tono. May natanggap kaming tawag na posibleng may mga batang nasa panganib dito sa bahay na ito. Ikaw ba ang nakatira dito? Tumango ang lalaki. Oo, ako si Dakota. May mga bata ba kayo dito sa bahay? Nag-atubili siya. Oo, 2 batang lalaki. Ayos lang sila, natutulog lang. Gusto ko lang siguraduhin kung okay talaga sila, kung ayos lang sa inyo. Kiniskis ni Dakota ang likod ng kanyang leeg at sumulyap sa likod niya. Nakita ni Hannah ang konting bahagi ng loob para malaman na may kakaiba. Madilim ang pasilyo, at may amoy na parang musty, metaliko, at maasim na pumapasok sa makitid na siwang ng pinto. Natutulog din yung girlfriend ko. Buntis siya. Matagal ang gabi namin. Tingnan mo, misunderstanding lang to. Naiintindihan ko. Pero base sa report, kailangan ko pa ring makita ang mga bata. Gets mo ba? Huminga ng malalim si Dakota at pinalawak ang pinto. Sige, nasa taas sila. Pumasok si Hannah at ramdam na ramdam niya ang amoy. Isang mabigat na halo ng ihi, pagkabulok, at isang bagay na mahirap ipaliwanag. Isang amoy na kumapit sa likod ng kanyang lalamunan.
Marumi at paspas ang carpet sa hallway. May mga kahon ng lumang lalagyan ng pagkain at basura na nakahanay sa mga dingding. May isang langaw na lumipad malapit sa mukha niya. Sinubukan niyang huminga ng mababaw. "Sundan mo ako," sabi ni Dakota habang naglalakad pataas sa makipot na hagdan. Sumisigaw ang hagdan sa bawat hakbang nila. Habang pataas sila, lalo pang tumitindi ang amoy. Nangamoy na. Sa tuktok ng hagdan, huminto si Dakota sa harap ng nakasarang pinto. Balat ng pintura sa paligid ng hawakan ay kalawangin na at may baby gate na medyo pabigla-bigla na nakapako sa frame. "Nandoon sila," sabi niya, iniiwasan ng titig sa mata. Maingat siyang tiningnan ni Hana. "Nakalock ba ang pinto?" Hindi siya agad sumagot. "Minsan namin nilalock, alam mo na, para safety. Nakakapasok sila sa mga bagay-bagay." "Buksan mo," sabi niya, matatag na ang boses. Medyo nag-aatubili, hinanap ni Dakota ang maliit na susi sa kanyang nilagay sa bulsa at pinihit ang kandado. Bumukas ang pinto nang may click at pumasok si Hana. Hindi niya makakalimutan ang nakita niya. Dalawang maliliit na bata ang nakatayo sa gitna ng kwarto. Pareho silang hubad-lubog at ang balat nila ay balot ng dumi. Ang sahig sa ilalim nila ay natuyong tae at ihi na parang pininturahan sa mga kahoy na tabla. Grabe ang amoy. Sakit sa ilong at mata hanggang sa napaiyak siya. Ang mas matandang bata, isang batang lalaki mga 4 na taong gulang, ay nakatingin sa kanya gamit ang malalaki pero lulubog na mga mata. May hawak siyang something, isang maruming kumot na nakabalot sa isang manika o yun ang akala niya. Tapos na-realize niya na hindi manika yon. Bata pa siya. Isang maliit na babae, siguro mga 2 taong gulang, nakahilig ang ulo nang nakalugmok sa kanyang payat na balikat. Wala silang nagsalita. Natitigil si Hana sa pagsasalita. Pinilit niyang magsalita. "Ako si Officer Hana. Ayos ka lang ba?" Hindi sumagot ang lalaki. Mas mahigpit lang niyang niyakap yung babae, nanginginig ng kaunti ang mga braso niya. Nasa likod niya si Dakota. "Tingnan mo, ayos lang sila. Ayaw lang talaga nila ng damit. Autism, alam mo na." Lumingon si Hana sa kanya, mababa at matatag ang boses. "Lumayo ka." Binuksan niya ang bibig para tutulan, pero may something sa ekspresyon ni Hana na pinigil siya. Dahan-dahan siyang umatras sa hallway. Pumasok si Hana sa kwarto, pilit na hindi huminga sa ilong. Puno ng kakaibang marka ang mga pader, parang mga sulat kamay ng bata na gamit ang mga daliring may dumi. Wala ring kama, laruan, o kahit anong palatandaan ng paglalaro o pag-aaral, puro dumi, kalat, at katahimikan lang. Dahan-dahan siyang yumuko, ingat na hindi magulat ang mga bata. "Anong pangalan mo, mahal?" tanong niya sa bata. Wala pa ring sagot. Sinubukan niya ulit. "Kapatid mo ba yan?" Bahagyang tumango ang bata. Bigla siyang kinabahan. Kinuha niya ang radyo niya. "Dispatch, Unit 43 ito. Kailangan ko ng agarang backup at EMS sa 1043 Sycamore Avenue. 2 menor de edad. Matinding kapabayaan. Hindi na pwedeng tirahan ang lugar." Medyo nanginginig ang boses niya sa dulo. Habang naghihintay ng tugon, sa wakas ay nagsalita ang bata. Sobrang dami niyang iyakan, bulong niya, hindi tumitingin sa kanya. Kinuwento ko sa kanya ang mga istorya. Tumigil na ang pag-iyak, pero ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa. Nakatayo si Hana sa gitna ng hallway sa itaas. Isang kamay niya ay nakalapit sa kanyang sinturon ng kusa habang si Dakota ay nakatayo sa likod niya. Nakapikit ang mga braso sa dibdib at ang mga mata niya ay palipat-lipat sa mga pader na parang taong ayaw magmukhang may sala. Nakaranas na siya ng mga kaso ng kapabayaan dati. Mga sirang pamilya, mga kusinang may amag, mga batang iniwan na nag-iisa at umaasa lang sa mga kahon ng cereal at patag na soft drinks. Pero iba ito. Mas malalim, mas malamig, may something pa. May kakaiba sa hangin dito. Parang nakalimutan na ng buong bahay kung paano huminga. Kinamot ni Dakota ang kanyang panga. "Ayos naman sila." "Sabi ko nga, minsan lang talaga nilalak ko yung kwarto kasi nagkakalat sila. Mga bata kasi sila. Alam mo naman kung paano ang mga bata." Hindi sumagot si Hana. Dahan-dahan siyang lumapit sa makipot na hallway closet sa tabi ng kwarto ng mga bata.
Medyo nakabukas yung pinto. Sa loob, imbes na mga Amerikana o tuwalya, may mga trash bag na kalahati lang ang laman at tumatagas ang likido sa ilalim at isang tumpok ng mga lumang paper plate na may natuyong pagkain na kulay parang hindi natural. May iba pa ba sa bahay ngayon? Tanong niya. Hindi pa rin siya tiningnan. Natutulog yung babae ko, sabi ni Dakota. Buntis siya. Third trimester na, palaging pagod. Gaano nakatagal nandun yung mga bata sa kwarto ngayon? Nag-atubili siya. Ewan ko. Matagal na. Matagal? Mga 2 oras o 10? Sabi ko, ewan ko. Tumindi ang boses niya. Nag-o-overnight shifts kami. Wala kaming tagapag-alaga ng bata. Ginagawa namin ang kaya namin. Dahan-dahang nilingon ni Hana ang ulo niya. Wala siyang galit sa mukha, puro lang kalmadong mukha na parang mga pulis na sanay na sa lahat ng nakikita nila. Kaya di na nagre-react. Binuksan ulit ang pinto. Napikit ng bahagya si Dakota, pero sumunod, hinugot ang maliit na susi sa bulsa niya. Umklik ang kandado na parang may sumuko. Lumakad si Hana pasulong at tuluyang binuksan ang pinto. Ang hangin na lumabas parang buhay na buhay. Bumuga ito na parang babala, mabigat at mabaho. Niyapos ang mukha niya. Pumasok sa ilong, sa mga mata, sa lalamunan niya. Nahirapan siyang huminga at kusang itinaas ang kamay sa bibig. Ang liwanag mula sa hallway ay pumasok sa kwarto, inilantad ang lawak ng pinsala. Nakakita na siya ng mga patikim dati, pero ngayon, nakita niya lahat. Halos hindi na makita ang sahig dahil sa kapal ng dumi. Matigas na mga tuyong tae ang nakapilipit sa gilid ng sahig at mga kanto na parang crust na bumabagsak sa ilalim ng kanyang mga botas. Mga kumpol ng ihi ang lumubog sa isang lumulubog na kutsyon na nakalagay sa isang sulok. Ngayon ay may madilim na mantsa. Habang tumatagal, mga ginamit na lampin, namamaga, nakalimutan, nakakalat sa paligid ng kwarto parang mga patay na ibon. Sa pader, may mga guhit na nadumihan ng tae, mga hugis, simbolo, pangalan. May ilan na hindi maintindihan, may ilan na sobrang sakit basahin. Isang simpleng drawing ng tao na nakabuka ang mga braso, may bilog sa ibabaw na parang araw. Ang mga salitang, huwag umiyak, paulit-ulit na nakasulat sa nanginginig na linya, parang mantra o utos. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Jason. Hawak pa rin niya ang batang si Emma. Malalaman ni Hana kalaunan, yakap-yakap ng maliit niyang mga braso. Mahigpit siyang niyayakap, parang sinusubukang ipagtanggol si Hana mula mismo sa silid na pinagkakabitan nila. Wala namang ekspresyon ng mukha niya, mahirap basahin. Ang mga mata niya, ang laki ng iniisip kahit 4 na taon lang siya, sinusundan ang bawat galaw ni Hana. Pasensya na, mahina niyang bumulong, halos di marinig. Dahan-dahan na lumuhod si Hana, ipinapakita ang mga kamay niya. Hindi mo kasalanan to, mahal. Wala sa'yo ang lahat ng to. Tumingin siya kay Emma, tapos pabalik kay Hana. Hindi niya gustong umiyak. Bakit ba siya umiiyak? Nag-atubili si Jason. Gutom, nilalamig, walang ilaw. Naramdaman ni Hana ang matinding kirot sa likod ng kanyang mga mata. Pumikit siya sandali para matanggal iyon, tapos inaabot niyang pindutin uli ang radyo sa kanyang balikat. Ito ang Unit 43, kailangan ko ng EMS dito agad. 2 bata, mga 4 at 2 taong gulang siguro, matinding kapabayaan, posibleng dehydration at pagkakalantad sa init o lamig. Paalala lang, delikado ang kondisyon ng kwarto. Kailangan natin ng hazmat support. Habang hinihintay niyang kumpirmahin ng dispatch, pinagmamasdan niya ang paligid para makakita ng kahit anong pagkain, tubig, damit, o kahit ano na magpapatunay na may nag-aalaga sa mga batang ito kahit paman bahagya lang. Wala. Ikaw ba? Alam mo ba kung gaano ka nakatagal dito, Jason? Tanong niya ng mahinahon. Tumingin siya sa bintana na tinakpan ng karton at duct tape. Madilim ng 2 gabi, tapos maliwanag ng 2 gabi, siguro. May pumunta ba para tingnan ka? Umiling siya. May nagpakain ba sa'yo? Tinapay sa sahig. Lumiko si Hana papunta sa kutsyon sa sulok at nakita ang isang hiwa ng puting tinapay. Tuyo na at nagkakulubot sa mga gilid, nakalapag diretso sa carpet na basa ng ihi sa likod niya.
Lumipat ng posisyon si Dakota. Sabi ko nga ginagawa namin ang lahat ng kaya namin. Mahirap talaga. Wala kaming tulong. Siya, ang girlfriend ko, may ipinagdaan ng depression o kung ano paman. Ako, night shift ang trabaho. Ano ba ang gusto mo sa amin? Dahan-dahang tumayo si Hana at hinarap siya. Gusto kong umatras ka at manatili ka kung saan kitang makita. Napangiti siya na parang halong pang-aasar at galit. Hindi kami kriminal. Lumapit si Hana sa kanya. Hindi iyon ang desisyon mo. Napatingin si Dakota lampas sa kanya, papunta sa hagdan. Sandali, lumutang ang kamay ni Hana sa kanyang holster. Pero bigla siyang parang nawalan ng gana. Bumagsak ang mga kamay niya sa gilid at umatras siya nang sinabi niyan. Lumingon siya kay Jason. Lalabasin kita at ang kapatid mo dito, ha? Ligtas na kayo ngayon. Tumango si Jason ng isang beses. Kumilos si Emma sa mga bisig niya na pasinghap ng mahina, tapos inilibing ang mukha niya ng mas malalim sa balikat niya. Alam ni Hana na hindi pa niya sila pwedeng hawakan. Hindi pa pwedeng walang gloves, lalo na sa ganitong sitwasyon, pero buong katawan niya ay sumisigaw na buhatin sila, ilabas sila sa dilim na to. Ilaw. Narinig ang mga yabag mula sa ibaba. Tumawag ang kasama niyang si Officer Daniels. Okay ka lang dyan sa taas? Hindi naman, sagot ni Hana. Tawagin mo na yung mga mediko at huwag mong hawakan ang kahit ano nang walang gloves. Lumabas si Daniels sa taas ng hagdan ilang sandali pagkatapos nagbago ang ekspresyon niya nang naamoy ang amoy ng kwarto. Grabe, bulong niya. Tumango si Hana papunta sa mga bata. Kailangan natin silang dalhin agad sa ospital. Lumipat si Daniels para makadaan ang mga EMT. Isa sa kanila, isang babae na ang pangalan ay si Rebecca na dati nang nakatrabaho ni Hana, biglang huminto nang makita ang mga bata. Naku po, bulong niya, agad na nagsuot ng mask at gloves. Maingat silang nagtrabaho, mahinahong kinausap si Jason, sinilip si Emma nang hindi siya inaalis sa mga bisig niya hanggang sa makasiguro silang ligtas na siyang ilipat. Hindi umatras si Jason. Sinunod niya lahat ng utos, nakatingin ng malaki ang mga mata pero tahimik. Nang buhatin ng mga paramediko si Emma papunta sa stretcher at instinctively kinuha ni Jason siya. Lumapit si Hana. Sakay ka sa kanya, mahina niyang sabi. Magkasama kayo. Tumingin si Jason sa kanya ng unang beses, hindi pa rin nagpapakita ng emosyon ang mukha niya, pero may kumikislap sa mga mata niya na parang pagtitiwala. Sa labas, nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang langit ay nagbago mula itim tungo sa maputla at medyo hindi komportableng asul. Habang pinapanood ni Hana ang ambulansyang umaalis, nakatayo siya sa porch ng bahay na yon, na amoy pa rin ng pagkabulok at katahimikan, at pinakawalan ang hininga niya. Sa loob, si Freeman, ang gising na rin ang ina ng mga bata, nanginginig pa at litong-lito. Habang dinadala siya ng mga pulis pababa ng hagdan na may mga posas, bulong niya na pagod siya, hindi niya alam ang nangyari, kailangan niya ng pahinga. Hindi pinansin ni Hana. Iniisip pa rin niya si Jason, yung paraan ng pagkabulong nito na ayaw niyang umiyak. Yung paraan ng pagtayo niya na parang sundalo sa dumi ng kwarto, pinoprotektahan yung mas maliit sa kanya sa mundo na parehong nabigo sa kanila. Bata rin siya dati. Nakalimutan, maliit, takot sa dilim, at heto siya ngayon, nakatayo sa isa pang bahay, nakatitig sa isa pang nakalak na pinto, sinusubukang siya ang makapagbukas nito sa tamang oras. Hindi na alam ni Jason kung anong araw ngayon. Wala na masyadong kahulugan ang mga araw. May ilaw na pumapasok minsan sa karton, at may dilim na bumabalot sa kanila kapag namatay ang bombilya sa ibabaw ng pinto, at hindi ito inayos ni tatay. Minsan may pagkain, minsan wala, pero hindi na binibilang ni Jason. Nakaupo siya sa sulok ng kwarto, nakayuko ang mga tuhod sa dibdib, mga braso, mahigpit na niyakap si Emma na nakatulog sa kanyang kandungan. Basa ng pawis ang balat niya, amoy ihi pa, pero wala siyang pakialam. Mainit siya, at totoo. Yan lang ang mahalaga. Dahan-dahan niya siyang inalog, hindi para matulungan siyang makatulog, kundi para maramdaman niyang may ginagawa siya, parang may halaga siya. Sakit na sakit ang likod niya dahil sa matigas na sahig. Maliit at palaging basa ang kumot nila.
At ang unan na iniwan ni tatay sa kanila noong nakaraang linggo ay nawala na sa likod ng aparador at amoy na at ayaw na niyang hawakan. Kaya naupo siya sa sahig, niyakap ang kapatid niyang babae at naghintay na bumukas ang pinto. Matagal na rin mula nung huli itong bumukas. Naalala niya nung madalas pang bumukas si Mommy. Nagdadala siya ng crackers o mansanas, minsan pati juice. Nakangiti siya ng konti at tinatawag siyang malaking helper niya. Tinanong din niya kung ayos lang si Emma. Pero nung lumaki ang tiyan niya, yung mga mata niya parang sina Daddy, malayo at pagod. Mula noon, hindi na siya madalas dumaan. At kapag dumaraan man, siya ay hindi na siya ngumiti. Sinubukan ni Jason na huwag umiyak. Naiinis si Daddy kapag umiiyak siya. Hindi niya maalala kung ano ang ginawa niya nung unang beses na totoong nilock ni Daddy ang pinto. Siguro nakapagsabog siya ng tubig. O siguro natamaan niya si Emma gamit ang laruan niyang truck kasi ayaw niya itong ibalik. Hindi niya sinasadya. Pero sumigaw si Daddy ng malakas, namula pa ang mukha niya at pinagsara ang pinto ng ganun kabigat na umuga pa ang karton sa bintana. Kayo dalawa, kailangang matuto, sabi niya sa likod ng pinto. Matutong maghilom, matutong hindi masyadong umasa. Yun yung gabi na natutunan ni Jason kung ano ang ibig sabihin ng ma-lock inside. Hintay siya sa pag-click ng knob na umiikot ulit. Para sa mommy na dumating, para sa pagkain, para sa ilaw. Pero hindi dumating, hindi nung gabing yon o nung sumunod. Pagkatapos nun, nagsanib ang oras sa isa't isa. Minsan tulog sila ng matagal. Minsan naman, hindi sila natutulog kahit gaano. Mas madalas umiyak si Emma kapag gutom siya, kapag sobrang init, o kapag namimiss niya si mommy. Nagsimulang magkwento si Jason para mapahinto siya sa pag-iyak. Kinuwento niya sa kanya ang tungkol sa bahay na gawa sa mga ulap kung saan lahat ng mga bata ay nagkakasama. Pancakes ang hapunan at walang kailangang magsuot ng sapatos. Naisip niya ang isang oso na nakatira sa ilalim ng sahig at bumubulong ng mga biro sa mga siwang para mapatawa sila. Minsan kapag sobra siyang umiiyak, ilalagay niya ang maliit niyang kamay sa dibdib niya para maramdaman ang tibok ng puso niya. Boom! Boom! Ibubulong niya. Nandito pa! May timba sila sa sulok para kapag kailangang gawin ng mga bata. Sa una, ayaw gamitin ni Jason yon. Naramdaman niyang mali siya, pero kapag pinipigilan niya, sumasakit ang tiyan niya. Nasaktan siya, kaya tinuruan niya si Emma kung paano gamitin ito. Maliit pa si Emma, kaya minsan palpak siya. Nilinis niya ito ng maayos gamit ang sulok ng lumang kumot. Ang pinakamasama ay yung amoy. Dumikit ito sa kanilang balat, sa mga pader, pati sa kanilang mga panaginip. Minsan nagigising si Jason na halos magsuka, natatakot na hindi siya makahinga. Binubuksan niya ng konti lang yung karton sa bintana, sapat lang para makapasok ang hangin, pero sumigaw si Daddy nung nalaman niya. Gusto mo ba makita kayo ng mga kapitbahay ng ganito? Sigaw niya. Hindi sumagot si Jason. Gets ko. Tapos anong tingin nila sa amin? Isang araw may nakita si Jason na krayola sa ilalim ng kutsyon. Berde siya, medyo luma na, halos wala ng pambalot. Ginamit niya iyon para mag-drawing sa pader, mga bilog, taong stick, at mga kurba-kurbang linya. Iginalang niya si Emma na may hawak na lobo. Iginalang niya si Mommy na may malalaking mata at mahabang buhok. Tapos, iginalang niya ang sarili niya na nakatayo sa tabi niya. Tapos tumigil siya. Tinitigan niya yung parte kung saan dapat niya iginalang si Daddy. Natigilan ang kamay niya. Hindi niya alam kung ano itsura ni Daddy kapag mabait siya. Alam lang niya kapag sumisigaw siya o nakatayo o nakatambay sa pinto habang may hawak na hiwa ng tinapay. Tinapay sa isang kamay at tila malayo ang tingin niya. Hindi ginuhit ni Jason si Daddy. Kinuha niya ang krayola at nag-scribble ng kung ano-ano. Mali ang pagkakabaybay ng mga salita pero pinagpilitan niya. Hindi siya umiyak. Paulit-ulit niyang isinulat hanggang maubos ang krayola. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil kailangan niyang magkunwari. Kung hindi sila iiyak, baka mabuksan ang pinto. Umiyak ng matagal si Emma nung umaga yon. Mainit siya at namumula ang mga pisngi niya. Pula ang mga mata niya. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mama.
Kahit na sinabi na ni Jason na hindi darating si Mama ngayon, binigyan pa rin niya siya ng tubig mula sa tasa na iniwan ni Daddy 2 araw na ang nakakaraan, pero medyo kakaiba ang lasa, pero umiinom pa rin siya, tapos tumahimik siya. Sobrang tahimik. Binalot ni Jason siya ng kumot at dahan-dahang inalog. Ayaw niyang gisingin siya, pero natatakot siya. Mas malamig na ang balat niya ngayon, kahit mainit pa rin sa kwarto. Sinubukan niyang kantahin ang isa sa mga kanta na madalas humuni si Mommy, pero nakalimutan niya ang mga salita, kaya bumulong na lang siya sa kanya. Ayos lang yan, Emma. Nandito lang ako. Matulog ka na. Kwento ko sa'yo mamaya. Tumingin siya sa pinto. Madilim at tahimik ang baba ng pintuan. Walang ilaw, walang yapak, walang susi. Gusto niyang sumigaw, hindi dahil galit, kundi kasi sobrang bigat ng dibdib niya. Pero hindi siya sumigaw kasi masama ang pag-iyak. Lalo lang lumalala pag umiiyak. Sa halip, maingat niyang inilapag si Emma sa kutson at tumayo. Dinikit niya ang tenga sa pinto. Nakinig siya. May mga boses. Lumayo siya. 2 boses, isang malambing, isang malakas, may katok, tapos katahimikan, tapos klang ng susi. Nang bumukas ang pinto, sobrang liwanag ng ilaw. Parang baha ang kumalat sa kwarto, kaya mabilis na kumurap si Jason at tinakpan ang mga mata gamit ang braso. Yung babae na nakatayo doon, hindi siya Mommy. Nakasuot siya ng madilim na damit at may kumikislap na bagay na nakakabit sa dibdib niya. Ang mga mata niya ay parang dati kay Mommy, malaki, malambot, at natatakot. Gusto ni Jason tumakbo, pero hindi siya gumalaw. Dahan-dahang yumuko ang babae, mahina ang boses niya. Ako si Officer Hannah. Ayos ka lang ba? Hindi alam ni Jason ang sasabihin. Wala pang nakapagsabi sa kanya. Tinanong niya siya pagkatapos ng matagal na panahon. Siguro kailanman. Hindi siya sumagot. Hinawakan niya si Emma at niyakap siya ng mahigpit ulit. Para lang siguradong hindi panlilin lang ang liwanag. Para lang siguradong mananatiling bukas ang pinto. Tapos, sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, bumulong siya. Umiiyak ng malakas siya. Napuno ng kumikislap na luha ang mga mata ng babae, pero hindi siya lumingon. Kaya, nagsabi ka ng mga kwento sa kanya? Tumango si Jason. Ayos yan, mahina niyang sabi. Ang tapang mo. Sa unang pagkakataon sa habang panahon, pinayagan ni Jason ang sarili niyang maniwala sa isang bagay. Siguro nga. Hindi lang basta bukas ang pinto. Siguro nanatili itong bukas. At baka, just baka, may nakarinig na rin sa kanila. Nakaselyado na ang bahay ngayon. Kumakaway ang dilaw na tape sa hangin, nakabalot sa poste ng beranda na parang malupit na laso. Sa loob, tahimik na naman, pero hindi na ganun ang dating. Nananatili pa rin ang masangsang na amoy, kumakapit sa mga pader, sumisipsip sa mga sahig, pero nawala na ang mga iyak. Pati ang mga bata, wala na. Nakatayo si Hannah sa sala, nakalatex gloves na mahigpit sa mga daliri niya. Hindi siya masyadong nagsalita mula nang bumalik siya mula sa ospital. Ayos lang ang mga bata. Yun lang ang alam niya. Dehydrated si Jason, pero gumagalaw pa. Kailangan ni Emma ng fluids, oxygen, at mainit na paligo. Pero sabi ng mga doktor, gagaling siya physically kahit papaano. Emotional naman, hindi sigurado si Hannah kung may totoong paggaling mula sa ganung pangyayari. Mabagal siyang gumagalaw sa bahay kasama ang forensic team. Tahimik na sumusunod si Officer Daniels, kuha-kuha ng litrato, at ang mga bota niya ay nagkikiskisan sa mga lumang crackers at dumi. Nakalista na nila ang mga gamit ng mga bata. Sinaliksik niya ng mabuti ang kwarto, pero gusto ni Hannah na lakarin ulit yung lugar, hindi lang dahil sa kutob niya. Ngayong beses gusto niya ng sagot. Sa sulok ng kusina, nakatusok sa likod ng tambak ng mga walang laman na kahon ng soda at mga hindi nabuksang sulat, may maliit na puting device na kalahating natakpan ng alikabok at mga kable. Yumuko si Daniel sa tabi nito. Parang nanny cam to, sabi niya. Chap 1, motion activated. Napataas ang kilay ni Anna. Tumatakbo pa ba? Posible. Nandoon pa rin ang SD card. Maingat niya itong iniabot sa kanya. Hawak niya ito gamit ang kanyang guwantes. Hinawakan ng palad, dahan-dahang iniikot. Wala namang espesyal dito. Mukha lang itong plastik na laruan.
yung tipong binebenta online ng 20 pesos. Pero sa lugar na to, pati mga laruan sinisilip. Kahit plastic may alaala. Mabilis nila itong naproseso sa presinto. Walang problema ang pag-load ng video. Tahimik, itim at puti, may timestamp na footage na sumasaklaw sa mga hindi tuloy-tuloy na araw nitong nakaraang buwan. Sa umpisa, puro static frames lang ng mga bata. Si Jason na naglalakad-lakad, si Emma na natutulog, si Jason na nagdodrawing sa pader. Pero, tapos dumating yung mga sandaling pumigil sa hininga ni Hannah. Pumasok si Dakota sa kwarto, may hawak na paper plate na may isang hiwa lang ng tinapay. Nilapag niya ito sa sahig, tapos umikot para umalis. Inabot ni Jason yung tinapay. Bigla namang umikot si Dakota at sinampal ang kamay niya. "Huwag kang gagalaw," sabi niya nang walang salita. Sunod na eksena, umiiyak si Emma. Sobrang higpit ng pagkakahila ni Dakota sa braso niya. Sinubukang sumingit si Jason, pero natulak lang pabalik. Tumama pa ang ulo niya sa pader ng malakas. Walang sigaw, walang tunog, pero kitang-kita sa mga imahe ang lahat. Ang pinakamasakit, hindi yung karahasan, hindi rin yung pagpapabaya, yung pagiging pamilyar. Hindi umatras yung mga bata tulad ng mga bagong biktima. Kumilos sila na parang naaalala na nila ang mga pangyayari. Parang alam na nila kung ano ang hindi dapat gawin, paano hindi magdulot ng gulo, saan dapat magkulong para hindi matapakan. Tahimik na pinanood ni Hannah, nakatayo ang panga niya, nakafold ang mga kamay sa tiyan. Nang mawala na sa dilim ang huling clip, umupo siya nang nakasandal sa upuan at ipinikit ang mga mata. Ilang beses na kaya? Bulong niya. Nangyari na ba ito bago pa man may pumansin? Tawag? Nang hapon na yon, bumalik siya sa Sycamore Avenue. Sa bahay sa tabi naman ngayon. Ang sumagot sa pintuan ay isang babae na mga late 60s, may pilak na buhok na nakatali ng maluwag sa likod at may cardigan na nakabuhol sa balikat niya parang armor. Mukha siyang nagulat pero hindi natakot. "Galing kayo sa pulis," sabi niya ng diretso. "Oo, ma'am. Officer Lopez po. Pwede po ba akong pumasok saglit?" Lumipat ang babae sa gilid. "Akala ko dadalaw kayo. Amoy kanela at lumang libro ang bahay. May mahina at malambing na tugtog ng classical music na nagpapatugtog mula sa loob. May radyo sa counter. May mga paso ng halaman na nakalinya sa bintana at isang mangkok ng matigas na candy malapit sa pinto." Ganito ang klase ng bahay na pinangarap ni Hannah na tirhan noong bata pa siya. "Ako si Marlene," sabi ng babae, dahan-dahang umupo sa isang mataas na upuan. "Nakatira na ako dito ng 32 taon, pinalaki ko dito ang mga anak ko, pareho na silang matanda ngayon." Tumango si Hannah. "Mrs. Marlene, gusto ko sanang tanungin tungkol sa mga kapitbahay ninyo. Kilala mo ba si Dakota Dodd o ang partner niya na si Freeman?" Hindi agad sumagot si Marlene. Kumilos ang mga daliri niya patungo sa nasa kandungan niya. Hinalikan ang dulo ng kanyang sweater. Tumingin siya pababa. "Hindi ko sila kilala ng mabuti. Tahimik sila, laging para sa sarili nila. May narinig ka bang kakaiba? Mga batang umiiyak, malalakas na pagtatalo, mga senyales ng problema." Kumilos ang lalamunan ni Marlene. "Oo." Nakataas ang panulat ni Hannah. "Pwede mo bang ikwento ng mas detalyado? Madalas akong makarinig ng iyak, lalo na gabi. Minsan ang nakatatanda, tumatama sa pader o sumisigaw. Naririnig ko yon sa vent na nasa pagitan ng mga bahay. Tinawagan mo ba sila? Sandali ng pagtigil, tapos umiling. Isang beses, mga 1 taon na, ang nakalipas may sumagot na iba. Yung pinto nun na panahon. Freeman, sa tingin ko. Sabi niya, ayos lang lahat. Na may mga bangungot lang yung mga bata. Pinaniwalaan ko siya o gusto kong paniwalaan. Hindi ka ba nag-follow up?" Napuno ng luha ang mga mata ni Marlene, pero hindi siya umiyak. Ayokong magkamali o magdulot ng gulo. "Pwede ko bang malaman bakit?" Tumingin siya kay Hannah tapos talaga siyang tiningnan. "Kasi nagturo ako ng 37 taon. Kasi nakita ko na kung ano ang nangyayari kapag nagkamali ka sa ganitong bagay. Kasi minsan, sinisisi ng mga tao yung nagdadala ng balita. At dahil naputol ang boses niya dahil sa ayaw ko maniwala. Na nandyan yung mga bata pero wala akong ginawa." Ibinalik ni Hannah ang kanyang notepad sa lamesa. Humina ang kanyang boses. "Hindi ka nag-iisa, Mrs. Marlene." Napabulong ang matandang babae. "Pero ako yung nakatira malapit at narinig ko yung iyak nila.
Ang katahimikan sa pagitan nila parang hatol. Nang lumabas si Hana sa sikat ng hapon, hindi siya nakakaramdam ng katarungan. Hindi siya nanalo. Pagod siya. Hindi yung pagod na napapagaling ng tulog, kundi yung klase ng pagod na nananatili. Kinakalabit ng buto kapag na-realize mo kung ilang tao ang lumilingon na lang. Ilan ang pinipiling manahimik, hindi dahil malupit sila, kundi dahil natatakot, naguguluhan, o tao lang talaga sila. Pagbalik sa precinct, nag-isa siyang naupo sa evidence room kasama ang footage mula sa nanny cam. Pinanood niya ulit ang isang maikling clip, si Jason na inaalok kay Emma ang tinapay na may crust. Hinahati ito gamit ang maliliit niyang daliri, pinupunasan ang bibig niya gamit ang gilid ng kanyang damit. Pinaus niya ang video at tumitig sa frame, isang 4 na taong gulang na batang lalaki na kumikilos na parang ama kaysa isang lalaki. Sinong naglock sa kanya, unti-unting pumilipit ang kamay niya na naging kamao. Sa isang parte ng sistema, may isinusulat na file, case number 24-2092. Pero di na ipapakita ng mga numero ang katotohanan, hindi tulad ng katahimikan, hindi tulad ng tahimik at hungkag na kwarto na parang sumigaw nang bumukas ang pinto. Nang gabing iyon, tahimik na nagmaneho pa uwi si Hana. Tulog na ang anak niya pagdating niya, nakayuko sa ilalim ng kumot sa sopa, nakamute pa rin ang mga cartoon sa TV. Umupo si Hana sa tabi niya at pinanood siyang huminga. Naisip niya, tungkol kay Jason, tungkol sa mga salitang nakasulat gamit ang krayola sa pader. Huwag umiyak! Sinulat niya ito para sa sarili niya, para kay Emma, para sa mundong hindi nakikinig. Pero may isang tao na nakinig din, sa wakas, at ngayon, nagkaroon ng tinig ang katahimikan. Amoy papel at lumang polish ng kahoy ang korte at puno ng tahimik na tensyon dahil sa dami ng kwentong naghihintay na marinig. Nakatayo si Hana sa likod ng korte, maayos ang uniforme, nakatupi ang mga braso, may katahimikan sa paligid niya na hindi tugma sa mga bulong ng mga abogado at kawani. Hindi pa siya nandyan para magpatotoo. Hindi pa. Nandun siya kasi hindi siya makalayo. Hearing pa lang to, sapat na ebidensya para ituloy ang kaso. Pero parang hindi dapat pinagdududahan pa yon. Hindi na, lalo na't nakita niya na, pati yung video, yung kwarto, yung amoy, yung mga bata. Nakaupo si Dakota sa mesa ng akusado, nakasuit na hinihiram lang at medyo hindi akma sa kanya. Nakakadena ang mga kamay niya, pero relaxed lang ang postura, parang taong naghihintay matapos ang meeting. Kasama niya yung public defender niya, isang payat na lalaki. Napuyat na ang mga mata niya at ang suit niya parang dumaan na sa mas maraming laban kaysa sa kanya. Wala si Freeman. Dinala siya sa maternity medical unit, nakaaresto pa rin, pero mahigpit na binabantayan. Inyankin ng hukom ang hiwalay na pagdinig niya dahil sa medical na dahilan. Hindi na siya nakita ni Hana mula nung araw na kinuha ang mga bata. Nagsimula ang taga-prosecute sa mahinang boses, pero matitibay na salita, mga paglalarawan, litrato, ulat medikal, at buod ng mga kuha mula sa nanny cam. Sobrang dami ng ebidensya, malinaw, matindi, at walang paligoy-ligoy. Hindi maikakaila. Tapos dumating ang depensa. Hindi namin tinatanggihan na hindi maganda ang kalagayan, simula ng abogado, habang dahan-dahang naglalakad sa harap ng hukom. Pero hinihiling namin sa hukuman na tingnan ito ng mas malalim. Hindi mga halimaw si Ginoong Dodd at ang kanyang kapareha. Mga magulang sila na nabibigatan dahil sa kahirapan, pag-iisa at kawalan ng suporta. Napikit ng bahagya si Hana. Nagtatrabaho si Ginoong Dodd sa night shift sa isang warehouse ng distribusyon. Si Freeman ay 8 buwan ng buntis. Wala silang malawak na pamilya, walang sasakyan, at wala silang ibang kita kundi ang kanyang sahod kada oras. Nakakaraos lang sila, hindi umuunlad. At nagkamali sila, oo, pero hindi mga krimeng dulot ng kalupitan, kundi mga pagkakamaling bunga ng desperasyon. Nanatiling neutral ang hukom, tahimik, at nakikinig. May 10,000 mga magulang sa bansa na ito
dagdag ng abogado na nabubuhay sa takot na matawagan silang hindi karapat-dapat dahil sa mga sitwasyong hindi nila kontrolado. Ang pagsaraba ng pinto para sa kaligtasan ay maituturing na pang-aabuso. Ang kawalan ba ng malilinis na laruan ay katumbas ng kasamaan? Dapat nating itanong, pinaparusahan ba natin ang kahirapan o sinusubukan ba natin itong ayusin? Nakadinig si Hana ng mahina na usapan sa likod niya. Bahagyang lumingon siya. Puno na yung mga upuan sa likod, may mga journalists na nagsusulat, may mga estranghero na nakakita sa mga balita at gusto lang manood ng eksena, pero may mga tumatango din. May ilan pa ngang nakikiramay. Lumingon siya pabalik. Hindi nahihiya si Dakota. Halos mayabang pa nga ang itsura niya. Natapos ang pagdinig na pinayagan ng hukom ang paglilitis, pero walang piyansa. Sinabi niya na ang mga bata ang dapat unahin at protektahan. Huminga ng malalim si Hana, isang maliit na panalo, pero hindi niya ramdam na ganoon. Sa labas ng korte, naghihintay na ang mga reporters. Mga mikropono, mga flashbulb, mga mabilis magsalitang news anchor. Hindi nila tinatanong tungkol sa mga bata. Tinanong nila ang tungkol sa motibo, estratehiya sa depensa, mga istatistika ng pagkukulang ng CPS, at opinyon tungkol sa sistema. Nang gabing yon, may lokal na balita na nagere ng kwento na pinamagatang mga batang magulang o kriminal, ang malabong linya sa batas ng pagpapabaya. Isang tagapagsalita ang nagkwento tungkol sa kahirapan na namamana. Isa pa ang nagbanggit ng mga numero tungkol sa kakulangan ng suporta sa mental na kalusugan. At ang isa naman ay nagtanong kung dapat bang sobrang malawak ang kapangyarihan ng mga pulis. Wala namang nagpakita ng mga mukha ng mga bata. Walang nagsabi ng pangalan ni Jason. Para kay Hana, parang mabilis na lumalayo ang mundo. Habang lumalayo ang mga tao mula sa kwarto sa taas, parang hindi na ito totoo. Pagbalik sa presinto, itinapon ni Daniels ang isang folder sa mesa niya. Nakikita mo to? Binuksan niya. Isang reklamo galing sa isang sibilyan laban sa kanya. Ano ba tong tao na to? Sabi niya, sobra raw ang ginawa mong aksyon. Sinasabing nilabag mo daw ang Fourth Amendment. Abogado ni Dakota, umikot lang si Daniels. Tila kapitbahay daw ang nagrereklamo sa'yo. Pumasok ng walang tamang dahilan, wala kang warrant. Tiningnan ni Hana ang form. May emergency na sitwasyon kami. Alam ko yan. Alam mo yan. Pero ngayon form na ito at kailangang suriin. Umupo siya pabalik sa upuan niya. Parang nabugbog siya ng dahan-dahan sa tiyan. Hindi sira ang sistema. Pagod lang siya, malabo, at mabigat dahil sa dami ng kaso, kulang sa taong handang magtakda ng hangganan na hindi nababawiin. Nang gabing iyon, nakipagkita siya sa caseworker mula sa Child Protective Services, isang bata pa. Isang babae na nagngangalang Camille, mga early 30s, may mabait na mukha pero pagod ang mga mata. Magkatapat silang umupo sa isang tahimik na conference room na may kumukulog na fluorescent lights. Kumusta ang mga bata? Tanong ni Hana. Kinuha ni Camille ang isang tablet at ipinakita ang mga litrato. Si Jason na nakamalinis na pajama. Si Emma na nakabalot sa malambot na dilaw na kumot. Pareho silang natutulog na magkatabi sa bagong kama sa isang pansamantalang care facility. Tahimik sila, sabi ni Camille. Hindi masyadong nagsasalita si Jason, maliban na lang kung tatanungin mo siya ng very specific na mga tanong. Maayos na si Emma. Kinakain nila lahat ng pagkain, parang hindi nila alam kung kailan ulit kakain. Mas tumingin si Hana sa screen kaysa sa kailangan. May kilala ba sila? Wala pang kamag-anak na tumutulong. Wala ring godparent. Nagsisimula na kami maghanap ng foster placement, pero mahirap dahil magkakapatid sila. Hindi dapat silang paghiwalayin. Alam ko, nagatubili si Hana. Pwede ba? Hindi ko sinasabing mag-a-apply ako pero pwede ba yung tulad ko ang mag-foster? Pinagmasdan siya ni Camille ng sandali. Kailangan mong dumaan sa proseso. Pagsasanay, inspeksyon sa bahay, pag-apruba. Pero, oo, posible. Naisip niya yon, delikado naman. Tinago niya sa sarili. Lumipas ang mga araw, naging linggo. Naayos na ang petsa ng paglilitis. Umaalon-alon ang balita sa media. May nagsabing halimaw ang mga magulang.
May iba namang tinawag silang biktima ng sistemang pumalpak sa lahat. Nagsulat ng mga opinyon. Nag-init ang mga argumento sa mga talk show. Nagtanong ang mga tao, pero laging mula sa malayo. Walang pumunta para bisitahin ang mga bata. Maliban kay Hannah, dumadayo siya tuwing Martes pagkatapos ng trabaho. Hindi naka-uniforme, simpleng jeans, hoodie, at maliit na bag na may mga picture books. Hindi gaanong nagsasalita si Jason, pero maingat niya siyang pinagmamasdan. Sa ikatlong beses na pagbisita, nagsimulang abutin ni Emma si Jason. Isang hapon, dinala ni Jason sa kanya ang isang piraso ng construction paper. May drawing ito. 4 na stick figures, sobrang taas, sobrang liit. Ang anak na lalaki ay malaki at kulay orange. Hawak ng maliit na babae ang isang lobo. Ang batang lalaki ay may berdeng sapatos. At sa sulok, isinulat ni Jason ang kanyang pangalan. Sa tabi ng pangalan niya, Hannah, mahina niyang sabi. Ikaw yan. Tumango siya, ngumiti ng banayad. Nakita ko yan. Malaki ba yung kwarto mo? Tanong niya. May mga bintana ba? Meron. Sagot niya na may liwanag ng araw. Sandaling nag-isip si Jason. Pwede ba kaming pumunta para makita yan isang araw? Napasikip ang lalamunan niya. Siguro nga. Gabi na nang umupo si Hannah sa kanyang apartment na medyo madilim ang ilaw at marahang kumakaluskos ang lungsod sa labas. Nasa sleepover ang kanyang anak na babae. Tahimik, malinis at mainit ang lugar. Tiningnan niya ang bakanteng pangalawang kwarto at sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang kwarto ng bisita. Nakita niya itong lugar para sa isang maliit na batang lalaki. Kung saan pwedeng mag-drawing ng tahimik, kung saan pwedeng matulog nang hindi umiiyak ang isang baby girl, kung saan hindi na kailangan ng kandado sa pinto. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hi, sabi niya nang mag-connect ang linya. Si Officer Hannah Lopez ito. Gusto kong simulan ang proseso ng aplikasyon para sa foster care. Napahinto ang boses sa kabilang linya. Tapos, sagot ng mabait, tutulungan ka namin magsimula. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, may naging malinaw na bagay. Hindi madali, hindi paayos, pero malinaw. Kasi minsan, ang hustisya ay hindi hatol o desisyon o headline. Minsan, pinto lang na nakabukas at may taong handang pumasok. Amoy sabon at sterilized na plastic ang Pediatric Recovery Wing, pero may bahagyang bango ng lavender mula sa diffuser na tahimik na inilagay ni Nurse Sofia malapit sa bintana. Sabi niya, nakakatulong ito sa mga bangungot, sa kanya at sa mga bata. Tahimik na ngayon, yung tahimik na dumarating lang pagkatapos ng bagyo. Nakahiga si Jason sa maliit na kama sa tabi ng bintana. Nakaangat ang mga mata niya kahit bagong sumikat lang ang araw. Mga bubong. Si Emma, na mas maliit pa kaysa sa dapat para sa edad niya, ay nakayuko sa ilalim ng braso niya, parang kuting na sa wakas ay tumigil na sa pag-uga. Nakaupo si Sofia sa silya, malapit sa pinto, umiinom ng kape mula sa tasa na may nakasulat. Maliit na tao, malalaking puso. Hindi siya nagsalita, hindi pa. Hindi gusto ni Jason ang maraming tanong, pero gusto niya siya. Kitang-kita yon sa paraan ng hindi pagkatig sa balikat niya nang pumasok siya, sa paraan ng pagtitig niya sa kanya hindi palayo. Halos 9 na taon nang nagtatrabaho si Sofia sa Pediatric Trauma Unit. Sa loob ng maraming taon, nakakita na siya ng mga bali ng buto at mga pusong wasak. Mga batang ipinanganak sa mundo ng droga at mga toddler na natatakot sa bawat biglaang tunog. Pero may something sa kay Jason na hindi niya makalimutan. Siguro dahil sa pagiging kalmado niya. Yung hindi siya umiiyak kahit kinukuha na ang dugo niya. Yung hindi siya humihingi ng kahit ano. Yung pagtingin niya sa kanyang maliit na kapatid na natutulog na para bang mawawala siya kapag kumurap siya. Sa ikatlong araw na nandito siya, dinala ni Sofia ang isang set ng Crayola at isang tumpok ng blankong papel. Hindi siya nagsalita sa simula basta nakatitig siya. Tapos dahan-dahan siyang pumili ng berdeng Crayola, palaging berde, at nagsimulang gumuhit. Ginuhit niya si Emma, palaging si Emma. Minsan may lobo, minsan may bulaklak, pero palaging nakangiti, palaging malinis. Tapos isang hapon, may iba siyang ginuhit. Dahan-dahang yumuko si Sofia sa papel. Sino yon? Tumingin si Jason,
Halos boses niya ay parang bulong lang. Binuksan niya ang pinto. Sandali ring naisip ni Sofia kung sino ang tinutukoy niya. Si Hannah. Tumango si Jason. Ang drawing ay nagpapakita ng isang babae na nakasuot ng madilim na asul, mahahabang braso at malalambot na mga mata. Ginuhit iyon ni Jason. Nakatayo siya sa harap ng isang parisukat na siguradong pinto iyon. Isang kamay niya sa hawakan, ang isa naman abot sa dalawang maliit na tao. Hindi siya sumigaw, dagdag pa niya. Hindi niya sinabi, dali. Ngumiti si Sofia, pinipigil ang pagluha sa likod ng kanyang mga mata. Ang bait niya pala. Oo nga, bulong ni Jason. Amoy labas siya. Medyo kakaiba ang sinabi pero naintindihan ni Sofia. Sinimulan niyang isulat lahat. Maliit na mga tala, hindi para sa medical records, kundi para sa alaala. Hindi matandaan ni Jason kung anong araw iyon, pero naalala niya ang pinto. Naalala niya si Hannah, at naalala niya kung paano ang pakiramdam na makita ang isang taong pumapasok nang hindi natatakot. Mas mabilis gumaling si Emma kaysa inaasahan. Nawala ang lagnat niya, bumalik ang gana kumain. Pagkatapos ng linggo, naglalakad-lakad na siya sa sahig ng ospital. Mahigpit niyang hawak ang pantalon ni Sofia habang nagtatawanan sa wala. Gustong-gusto niya ang musika. Kitang-kita yon nung pinatugtog ni Sofia ang lullaby sa telepono isang gabi. Kumislap ang mga mata ni Emma. Tumayo siya, pumalakpak ang mga kamay niya, at sa unang pagkakataon, narinig ni Sofia ang tunay na tawa. Hindi isang malabong tunog, hindi isang hiling, kundi purong masayang halakhak. Hindi tumawa si Jason, pero ngumiti siya. Konti lang, sapat lang. Nang bumalik si Hannah sa kanyang ikatlong pagbisita, may dala siyang maliit na stuffed bear. Iniabot niya ito kay Emma, na agad niyakap at inihimod ang ilong sa malambot na balahibo. Tahimik na pinanood ni Jason mula sa kama. Hi, mahinahong sabi ni Hannah. Ang saya kitang makita ulit. Hindi nagsalita si Jason, pero tumango siya. Hawak-hawak niya ulit yung Crayola, laging berde. Nakatayo si Sofia sa likod, pinagmamasdan. Gusto niya si Hannah, may katiyakan sa presensya ng babae na nakakapagpakalma sa mga bata. At may iba pa, isang pakiramdam ng responsibilidad na lampas pa sa badge. Pagkatapos ng pagbisita habang nakatayo si Hannah, malapit sa nurse's station at nagsusulat sa visitor log, lumapit si Sofia. Magaling ka sa kanila, sabi niya. Ngumiti ng bahagya si Hannah. Sa tingin ko, mas marami silang tinuruan sa akin kaysa sa itinuro ko sa kanila. Tumaas ang kilay ni Sofia. Iniisip mo yung pag-foster, di ba? Nagatubili si Hannah. Paano mo nalaman? Nakita ko na yung tingin na yan dati. Anong tingin? Yung parang may kailangang gawin. Tapos yung mas mahirap na isipin. Baka ako yun na kailangang gumawa. Huminga ng malalim si Hannah. Ang bigat. Oo nga eh. Tumingin si Sofia papunta sa hallway kung saan nakaupo si Jason. Nagkukulot ulit ng papel, parang nawawala sa sarili. Pero dapat mong malaman, dagdag niya, medyo malumanay na ang boses. Mas madaldal si Jason kapag nandyan ka. Hindi naman sobra, pero sapat na. Gumuhit siya. Ikaw muna bago siya kumuha ng iba pa. Bago pa si Emma. Tumingala si Hannah. Talaga? May tiwala siya sa'yo. Bihira yan. At si Emma, ang saya niya tuwing naririnig niya ang boses mo. Ganong klaseng koneksyon, hindi nangyayari araw-araw. Nagka-silence sandali. Tapos tahimik na tanong ni Hannah, sa tingin mo ba baliw ako na pinag-iisipan to? Ngumiti si Sofia. Hindi. Sa tingin ko baliw yung hindi mag-iisip. Sandali silang nakatayo roon, dalawang babae mula sa magkaibang trabaho, magkaibang buhay, pinagdugtong ng dalawang batang nakakita ng sobra-sobra. Pagdating ng gabi, bumalik si Sofia sa kwarto ng mga bata. Natutulog na si Emma habang mahigpit ang kapit sa teddy bear. Gising pa si Jason, nagdodrawing gamit ang bagong dilaw na Crayola. Pwede ba kitang ipakita ng isang bagay? Tanong niya habang itinaas ang papel. Tumango si Sofia. Nagdrawing siya ng bahay, hindi yung bahay na galingan niya. Yung bahay na tumay kurtina sa mga bintana at mga bulaklak sa tabi ng pinto.
May dalawang simpleng tao sa harap ng bahay. Isang matangkad na babae at dalawang bata na hawak ang mga kamay niya. Sa itaas ng bahay, nakasulat ang "Walang kandado." Lumuhod si Sofia sa tabi niya at hinaplos ang kamay niya. Bahagyang tumama sa buhok niya. "Ang ganda niyan, Jason." Tumingin siya sa kanya. "Sa tingin mo, makakapunta tayo sa bahay na yon?" "Sana nga," sabi niya. "Sana talaga." Tapos, parang normal lang, sabi ni Jason. "Kung nandun talaga si Hana, sa tingin ko, totoo yon." Hindi agad sumagot si Sofia. Pumintig lang siya ng bahagya. "Ako rin." Maagang dumating ang tagsibol noong taon na yon. Amoy basa ang lupa at mga namumulaklak na halaman sa hangin, at ang araw sa Oklahoma ay abot hanggang malayo. Init ang nararamdaman sa mga bangketa. Sa Foster Care Visitation Center, may isang hardin na nagsisimulang tumubo. Mga ligaw na bulaklak na itinanim ng mga volunteer. Maayos na hanay ng marigold at lavender na tila abot-abot ang bakod para mapansin ng iba. Napansin yon ni Jason. Nakayuko siya sa tabi ng hardin, mga kamay niya nakalubog sa bulsa ng bagong jeans. Pinapanood ang isang paru-paro na sumasayaw mula sa isang talulot papunta sa kabila. Hindi siya masyadong nagsalita. Hindi naman talaga siya ganoon. Pero may kakaiba na ngayon sa mga mata niya. May bagong damdamin, may kuryosidad. Nakaupo si Emma sa lilim. Hawak ang juice box, humuhuni ng kantang tinuro ni Sofia sa kanya. Yung teddy bear na regalo ni Hana, yakap pa rin sa isang braso. Lumaki na ang buhok niya, malambot na kulot na parang korona sa maliit niyang mukha. Nakasuot siya ng dilaw na sandres na kasing saya ng kanyang tawa. Iba ang pakiramdam ng pagbisita ngayon. Hindi na ito basta pagkikita lang ng dating opisyal at dalawang batang nailigtas. Isa na itong hakbang patungo sa isang permanenteng bagay, isang sagrado. Dumating si Hana ng 10 minuto ng maaga, hindi naka-uniforme, kundi naka-soft blue na shirt at maong. May bit-bit siyang bag na may mga sticker sa harap. Yung isa, nagsasabing, "Maging matapang." At yung isa, "Hugis sunflower." Napansin din niyon ni Jason. Nang makita niya siya, hindi siya tumakbo, pero ngumiti siya. Para kay Jason, parang sprint yon. "Hi," mahinang sabi niya, habang yumuko sa tabi niya. "Pinapanood mo pa ba yung mga paru-paro?" Tumango siya. Palipat-lipat sila. Abala silang naghahanap ng bagong tahanan, sabi niya. Pinag-isipan yon ni Jason, tapos tumingin siya sa kanya. "Parang tayo?" sabi ni Hana. Napikit siya, nagulat. "Oo," bulong niya. "Tulad mo talaga." Sa loob ng center, nakaupo sila sa maliit na mesa malapit sa bintana na may mga colored pencil, papel, at mga tahimik na laruan. Agad na kinuha ni Emma ang Crayola at nagsimulang gumuhit ng mga bilog. Hindi agad nag-drawing si Jason. Pinanood niya si Hana. "Dinala mo ba ulit yung libro?" tanong niya. "Oo," sagot niya, inilabas ito sa bag. "Gusto mo bang magbasa tayo nito ng magkasama?" Tumango siya, in-slide ang kanyang "Ilapit mo ang upuan." Isang picture book ang binasa nila na pinamagatang The House with No Locks. Si Sofia ang nagsuggest nito. Kwento ito ng dalawang magkapatid na nag-adventure sa isang mahiwagang gubat para hanapin ang bahay na walang kandado sa mga pintuan. Kung saan ligtas ang bawat kwarto, nakikinig ang mga matatanda at walang kailangang magtago. Gustong-gusto ni Jason yung part na nakakita ang mga bata ng mapa na gawa sa mga bituin. Si Emma naman ay natuwa sa part na may nagsasalitang aso. Nang matapos nila, kumuha si Jason ng blankong papel at nagsimulang gumuhit. Tahimik siyang nagtrabaho ng matagal. Tapos, nang hindi nagsalita, iniabot niya ang larawan kay Hana. Ito na ang pinakagandang ginawa nila hanggang ngayon. Iginuhit niya ulit yung bahay na dati, pero ngayon, bukas na ang mga bintana at ang mga kurtina ay parang mga watawat na sumasayaw sa hangin. Nakatayo si Hana sa tabi ng pintuan, isang kamay hawak si Emma, ang isa pa hawak siya. Sa ibabaw ng pintuan, sa maliwanag na berdeng letra, nakasulat ang mga salitang, "Dito kami mananatili."
Mahabang panahon na niyakap ni Hana ang larawan sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, sa isang tahimik na opisina, nagkita sila muli ni Camille mula sa Child Protective Services. Maayos ang inspeksyon sa bahay, sabi ni Camille. Pinapalamutak ang folder na ipasa mo lahat. Yung background mo, finances mo, mga references, matatag ka, stable, nariyan ka. Tumingin si Hana sa mga kamay niya. Yan ang goal, ngumiti si Camille. At si Jason at Emma, klaro na gusto nilang manatili sa'yo. Nagkaroon ng katahimikan, puno at marupok. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Mahinang tanong ni Camille. Hindi ito pansamantala. Pangmatagalan ito. Naranasan ng mga bata ang trauma. Hindi laging magiging madali. Alam ko yan, Hana, sabi niya. Pero mas gusto kong tulungan sila sa pagdaan nito kaysa hayaan silang mag-isa lang. Yumuko si Camille, tumango. Sige, sisimulan na natin ang plano para sa transition. Full-time na sila sa'yo sa loob ng 3 linggo. Sa labas, patuloy ang sikat ng araw. Sa loob naman ng dibdib ni Hana, may isang bagay na bumukas. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Nang gabing yon, nakatayo siya sa kwarto ng bisita sa apartment niya na ngayon ay naiba na ang itsura. Ang mga pader ay may milderong kulay teal. Sa isang bahagi, may toddler bed na may puting railings. Sa kabilang bahagi, may twin mattress na may kumot na may mga bituin. Isinabit niya lahat ng mga drawing ni Jason sa ibabaw ng mesa, bawat isa. Inilagay niya ang oso sa kama ni Emma, inayos ang mga tenga nito, at umatras. Hindi ito perpekto, pero ligtas siya, at sa ngayon, iyon ang mahalaga. 3 linggo ang lumipas, tumunog ang doorbell, isang Sabado ng umaga. Nakatayo si Jason sa likod ng screen, may backpack sa balikat. Nakasuot si Emma ng bagong sapatos at may hawak na lila na bulaklak. Binuksan ni Hana ang pinto. Hindi na nagtanong si Jason. Lumapit siya at yumakap siya sa baywang niya, pinipisil ang mukha sa tiyan niya. Hindi siya nagsalita, niyayakap lang siya. Tumingin siya pataas. Mananatiling bukas ba ang pinto? Oo, sagot niya, napatingin ng bahagya, palagi. Pumasok si Emma na naglalakad ng medyo paunti-unti, diretso sa kama niya, kung saan naghihintay ang teddy bear. Sa buong umaga, nag-aayos sila ng maliliit na gamit, mga libro, damit, at isang framed na litrato ni Sofia kasama ang 2 bata sa ospital. Pumili si Jason ng isang sulok sa sala para sa mga drawing niya. Ipinakita naman ni Hana kung saan nakatago ang mga gamit sa sining. Nang tanghalian, tinanong ni Jason kung pwede siyang magdasal bago kumain. Wala naman siyang natutunan kung paano. Gusto lang niyang magsabi ng something. Salamat po sa pagkain, bulong niya, nakapikit ang mga mata, sa mesa at sa bukas na pinto. Nang gabing yon, umupo sila sa sofa para manood ng lumang cartoon na mula pa noong 90s na naaalala ni Hana na gustong-gusto niya nung bata pa siya. Si Emma, ang naunang nakatulog, nakasandal ang ulo sa hita ni Hana. Mas pilit na nilabanan ni Jason ang antok, pero sa huli dumungaw ang ulo niya sa balikat ni Hana. Sa malabong liwanag, si Hana, tumingala siya sa 2 batang katabi niya at na-realize niyang hindi lang niya sila hinahawakan. Nagiging isang bagay siya, isang ina, hindi dahil ipinanganak siya, kundi dahil pinili niya. Sila at siya. Hinalikan niya ang ulo ni Jason, tapos ni Emma. Tahimik ang kwarto, pero hindi walang tao. Yung tahimik na ayaw mong sirain, yung tahimik na pinaghirapan mong makamit. Sa labas, humahampas ang hangin sa mga puno. Sa isang madilim na sulok, may paru-paro na dumapo sa tabing bintana at nagpapahinga. At sa loob, sa mainit na liwanag ng isang maliit na sala, 3 buhay ang muling nagsimula. Mainit at tahimik ang auditorium, puno ng mga hanay ng folding chairs, isang simpleng podium na gawa sa kahoy, at ang mahinang ugong mula sa lumang bentilador sa itaas. Sa labas, dahan-dahang kumakatok ang ulan sa mga bintana, banayad, mahinahon, yung tipong ulan na naghuhugas kaysa nagpaparusa. Nakayuko si Hana sa likod ng mikropono, may baso ng tubig na hindi pa natatapik sa tabi niya. Wala siyang hawak na mga tala,
hindi niya ito kailangan. Sa unang hanay, nakaupo ang ilang social workers, therapists, at mga city volunteers. At mga pagod na mukhang foster parents na naka-jeans at kardigan. May ilan na nagsusulat ng notes. Karamihan ay nakikinig lang, nakakross ang mga kamay, nakatuon ang mga mata sa kanya. Stable ang boses niya, hindi rehearsed, hindi pino, totoo lang. Hindi ako supposed na maging bahagi ng kwento nila, panimula niya. Nagsimula ito tulad ng ibang welfare check, isa lang pang tawag. Hindi ko alam na sa itaas ng bahay na iyon, may 2 bata na nakakandado sa loob ng kwarto na walang kama, marumi, naghihintay ng isang taong hindi nila alam na kailangan nila. Huminto siya saglit, nilunok ang kanyang lalamunan. Nasa lalamunan ko na yung buhawi. Hindi sila umiyak nang binuksan ko ang pinto. Yun ang talagang bumabagabag sa akin. Tumingin lang sa akin si Jason. Kumapit si Emma sa kapatid niya na para bang alam niyang hindi dapat magtiwala sa iba. Hindi sila maingay. Tahimik lang sila, parang sumuko na talaga. Wala ni isang gumalaw sa audience. Mahigit 1 dekada na akong nasa batas. Nakakita na ako ng karahasan, kalungkutan, kahirapan. Nakapasok na ako sa mga bahay na halos hindi na nag-uusap ang mga tao sa loob ng maraming taon. Pero wala akong handang ganito. Kahit maliit ng mga batang yon o gaano kalaki ang katahimikan. Yumuko siya ng dahan-dahan sa gilid ng podium. Ang boses niya mas mababa na ngayon. Hindi humingi ng tulong si Jason, pero pinapanood niya lahat. Nakikita ko yun sa mga mata niya. Nag-iisip siya. Ligtas ba siya? Sisisigaw ba siya? Iiwan ba niya tayo dito? Sandali ng pagtigil. Isang hininga. Hindi ko sila iniwan. Bahagyang ngumiti siya. Siguro maternal instinct yon. Siguro timing ng Diyos. Siguro siya lang talaga ang tamang tao sa tamang tawag. Pero alam kong hindi ko pwedeng basta mag-file lang ng report at mag-move on. Ako yung naiwan. Sa likod ng kwarto, nakaupo si Camille na nakatiklop ang mga kamay. Dahan-dahang tumatango. Kasama niya si Sofia, nakaayos ang buhok sa isang bon, may luha sa mata pero proud. Nagsimula ako sa mga papeles 2 linggo pagkatapos ng unang bisita. Training para sa foster care, inspeksyon sa bahay, mga interview. Mas marami akong natutunan tungkol sa sistema sa loob ng 3 buwan kaysa sa 10 taon ko bilang opisyal. At ang nakita ko, sumakit ang puso ko. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Sobrang dami ng kaso, kulang ang pondo, laging nahuhuli sa aksyon imbes na maagap. At mga bata, totoong-totoo. Ang mga bata, napapabayaan dahil masyado tayong abala sa pagtitig sa datos kaysa sa mga mukha nila. Tahimik ang kwarto, pero ramdam na ramdam ang pagbabago ng enerhiya. May ilang yumuko pasulong, may huminto sa pagsusulat. Lahat nakikinig na. Hindi kailangan ni Jason ng mga estadistika. Kailangan niya ng kama. Hindi kailangan ni Emma ng pulisiya. Kailangan niyang maramdaman ng seguridad. Kailangan nila ng tahanan, hindi lang 4 na pader. Isang tahanan na laging bukas, na hindi kailangang ilock sa labas. Lumayo siya sa podium, tapos dahan-dahang naglakad-lakad. Alam ko, hindi lahat kaya, mag-alaga. Hindi lahat ang dapat. Pero lahat pwedeng makinig. Lahat pwedeng tumingin. Lahat pwedeng pumili na huwag tumalikod kapag may narinig silang kakaibang tunog sa itaas. Muling nanginig ang boses niya sandali dahil minsan ang pinakamalakas sa buhay ng isang bata ay hindi sigaw. Ito ang katahimikan pagkatapos nun. Bumalik siya sa mikropono, matatag na ang mga kamay niya ngayon. Hindi ko sila iniligtas, sabi niya. Sila ang nagligtas sa akin. Pinapaalala nila sa akin na ang hustisya ay hindi laging tungkol sa korte, kaso at posas. Minsan ang hustisya ay basta na lang. Dumadating araw-araw. Matagal na katahimikan ang sumunod sa huling sinabi niya. Tapos may isang tumayo at pumalakpak. Sumunod ang isa pa hanggang sa buong kwarto. Hindi ito malakas o malakas na palakpakan. Tahimik, puno ng respeto, yung klase ng palakpak para sa isang banal na bagay. Pagkatapos nun, habang unti-unting lumalabas ang mga tao sa maulan na hapon, lumabas si Hannah sa siding pinto para makahinga. Sariwa ang hangin,
malamig, at ang ulan ay naging hamog na lang. Narinig niya ang mahinang boses sa likod niya. "Mom?" Lumingon siya. Nandoon si Jason. Suot niya yung hoodie, kamay naka-pockets. Yakap ni Emma sa kanya gamit ang isang braso, hawak naman ng isang kamay niya yung teddy bear. Naghihintay sila sa hallway kasama si Sofia. Yumukod si Hannah. "Narinig mo lahat yon?" Tanong niya. Tumango si Jason. Dahan-dahang kumurap si Emma, tapos tanong, "Sinabi mo ba sa kanila yung tungkol sa pinto?" "Oo," sagot ni Hannah. "Sinabi ko lahat." Kinuha ni Jason sa loob ng jacket niya yung tiniklop na papel. "Gumawa ako ng something para sa'yo." Siya, binukas niya ito. Isa na namang drawing, pero iba ito. Hindi bahay o pinto. Puso ito. Sa loob ng puso, iginuhit ni Jason ang tatlong stick figure, siya, si Emma, at si Hannah. Sa ibabaw ng kanilang mga ulo, isinulat niya ng maingat pero medyo kuripot ang sulat, "Dito tayo nababagay." Niyakap sila ni Hannah pareho. Hindi mahigpit, hindi desperado, sapat lang. Sapat para maramdaman nila. Sapat para maramdaman din niya. Habang nakatayo sila sa maambong liwanag, tahimik na dumaraan ang mga sasakyan sa parking lot. Si Hannah. Napagtanto niya na ang kwento niya kina Jason at Emma ay hindi tungkol sa pagsagip. Ito ay isang simula. Minsan, ang pinakamalaking tapang ay yung simpleng pagbukas ng pinto. Hindi lahat ng bata ay iiyak para humingi ng tulong. May ilan na tahimik na nagsasakripisyo, umaasang balang araw may makaririnig sa hindi nila masabi ng malakas. Narinig ito ni Hannah at tumugon siya. At baka yun ang mensahe na kailangan nating tandaan lahat. Hindi mo kailangang maging bayani para baguhin ang buhay ng iba. Kailangan mo lang na nandyan ka. Habang nagtatapos tayo ngayong gabi, isipin mo ito. Isang maliit na kamay, dahan-dahang pumapasok sa palad ng isang adulto. Walang salita, puro tiwala, puro pag-asa, puro tahanan. Kung may kapangyarihan kang sagutin ang tahimik na pag-iyak ng isang tao, gagawin mo ba? Sabihin mo sa comments. At kung naantig ka, na-inspire o nabuksan ang mata mo ng kwentong ito, paki-like, subscribe, at pindutin ang bell para hindi ka mahuli sa mga kwentong mahalaga. Kasi yung susunod na pintuan na mabubuksan, maaaring magbago ng lahat.